Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlang ang kamtin ng iyong paggiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung anong ginawa ng inyong magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid, na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi nyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Jesus ang nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumulog sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod
upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban. Nananalangin naman noon ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo'y habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin, ikatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iniingatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Nagbibigay kasiyahang pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na buong mahal. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain ng bibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang nangyari sa buhay ni Esteban, ang kauna-unahang martir, binato hanggang sa mamatay. Ano bang dahilan kung bakit sa pinatay? O ano bang dahilan kung bakit sa binato? Isa lang po ang dahilan,
Ito ay ang pagsasabi ng katotohanan. Sa Biblia, lalong-lalo na sa Lumang Tipan, ang pagiging martir ang palaging kinahahantungan ng buhay ng mga propeta o tagapaghatid ng balita mula sa Diyos. Hindi maiiwasan na matamaan ang ego ng mga tao kapag mayroong sinasabing katotohanan ang mga propeta at ayaw tanggapin ng mga tao, madalas na uuwi sa kamatayan ang buhay ng mga propeta. At ito'y binanggit ni Esteban sa ating unang pagbasa. Yung inyong mga magulang, sabi niya, ipinapatay ang mga propeta. At ngayon naman, si Jesus, na walang kasalanan, ay inyong ipinagkanulo at ipinapatay. Alam po ninyo, hindi ito tanggap ng mga Hudyo. Para sa kanila, si Jesus ay makasalanan, si Jesus ay naglapastangan sa Diyos, si Jesus ay makasalanan para sa kanila. At dapat lamang maparusahan o dapat lamang ipako at mamatay sa krus. Dahil sa pagkapahayag na ito ni Esteban, siya'y namatay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, merong kaloob ang Diyos kay Esteban na dapat din nating maging hangarin na ipagkaloob sa atin ng Diyos, ang mabuksan ang langit para sa atin. Ito ang kaloob ng Diyos sa mga nagsasabi ng totoo. Bubuksan niya ang kalangitan upang ang mga tao nagsasabi ng totoo ay makapasok. Sa Ebanghelyo, magbubukas din ang langit sapagkat mayroong pagkain na bababa upang tayo ay mabuhay. Ito naman ang kaloob ng Diyos sa mga taong nananalig sa kaniyang anak. Alam po ninyo, itong mga taong kausap ni Jesus, ito po yung kanyang pinakain. Kung nagsima po kayo ng Biyernes o nakaraang linggo, ang ating Panginoong Jesus ay nagpakain ng 5,000 lalaki. No? At sa kanyang pagkapakain ng 5,000 lalaki, yung mga tao sumunod sa kaniya. Hanggang sa dumating itong puntong ito ng ating Ebanghelyo na gusto nilang hilingin itong tinapay na mababa mula sa langit. Siguro kaya nasabi ni Jesus na ako ang pagkain ng bibigay buhay sapagkat ang kagutuman ay isa sa mga problemang mahirap solusyonan. Diba? Araw-araw kumakain tayo. 3 beses sa isang araw tayong kumakain. Yung iba 5 beses kumakain sa isang araw. May midnight snack pa. Kaya itong kagutuman ng mga tao, alam natin, nung panahon ni Jesus at magpahanggang ngayon, isang problema na mahirap solusyonan. Kaya siguro nabanggit ni Jesus, kapag kayo nananalig sa akin, kapag kayo sumasampalataya sa akin, hindi na kayo magugutom, hindi na kayo mauuhaw. Akala ng mga tao, magiging bread factory ang ating Panginoong Jesus. Pero mas malalim pa sa kagutumang pisikal ang gustong ihatid sa atin ni Jesus. Mas malalim pa sa pagkauhaw na pisikal ang gustong ihatid sa atin ni Jesus. Ito'y ang buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan tayo hindi na magugutom? Sa paanong paraan tayo hindi na muling mauuhaw? Ang pagsampalataya kay Jesus. A profound faith to Jesus. Malalim na pananampalataya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, sa kabuuan ng Ebanghelyo ni San Juan, mahalaga po itong pagsampalataya kay Jesus. Tanda po ninyo yung Ebanghelyo na namatay si Lazaro at nag-uusap si Marta at si Jesus. Sabi ni Jesus, naniniwala ka ba na ako ang buhay at muling pagkabuhay? Ang tugon ni Marta, opo, naniniwala ako. Isa yon sa mga pagkakataon na sinasabi sa atin na ang Ebanghelyo ni San Juan, dapat mahalaga yung pananalig kay Jesus. Isa ito sa panawagan sa atin ng Ebanghelyo ni San Juan, na maniwala tayo kay Jesus na siya'y anak ng Diyos, palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano kayang kagutuman o pagkauhaw ang gusto nating solusyonan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus? Ano kayang kagutuman ito? Tayo ba'y uhaw sa
pagmamahal ng Diyos o tayo ba'y kulang sa pagmamahal ng ibang tao? Tayo ba ay gutom sa atensyon ng iba? Tayo ba'y gutom sa material na bagay? Tayo ba'y uhaw sa pansin, sa pagkalinga ng ibang tao? Tanging kay Jesus lamang lahat ng ito tayo'y makasusumpong. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng pagkain ng bibigay buhay, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang pananalig sa Kaniya ay naghahatid ng kabusugan sa atin na hindi kayang ibigay ng mundo, na hindi kayang lutuin kahit na sino man. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ay banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong maging ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakilanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli mag-asala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at dibisyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye.
Ikalima, sa darating na April 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating pagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layo natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po'y makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette dahil lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lubot labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.